Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, May 3, 2024 at yun nga, nag-sideways na yung market natin. So lumabas ulit yung foreigners kasi kaya medyo mapula pa rin yung closing natin kahit na yung nakita natin ba yung futures ng US market natin kahapon is medyo okay naman siya. So nag-drop pa rin tayo, negative 0.47% at lumalabas pa rin, very weak pa rin yung ating mga blue chips na stocks. So makikita mo dito, laglagan sina Jollibee, sina Ali, sina SMPH. So halos lahat sila is laglagan kasi lumabas ulit yung foreigners natin, negative 1.29 billion naman. So interest rates pa rin siguro yung pag-uusapan natin. Tapos inflation, baka parating na rin yung result. Kaya lumalabas muna yung ating mga foreigners dito sa markets natin. Okay? So meron namang umakyat si dito sa listahan natin is si Plus. So nag-push siya ng 9.24%. So mantakin mo yung drop niya na halos 30%, ba? So binawi na rin niya from the past few days na trading natin. So ayan, so wala tayo dito. Nakalabas na tayo sa kanya. So congrats po dun sa mga winners. At yun nga, talagang binobomba siya. Meron siyang 79.24 million net foreign buying tayo sa kanya. Tapos the rest, laglagan yung mga stocks natin dito. Si Kep, negative flooring na naman, no? Negative 29.8 K, so percent. So flooring na naman si Kep natin, so lugi na yung mga meron dividends. So ang problema dyan, paano ka lalabas kung wala volume itong si Kep natin? So mag-aantay ka talaga na magkaroon siya ng bounce bago ka makalabas. So lugi ng konti, lugi na ng mga 30% ba o 15% yung mga investors natin na last time is nag-avail ng 200% na dividends nitong si Kep natin. So, tignan na lang natin. Malay mo, mag-invest sa kanya si Leandro Liviste kasi lahat ng ininvestan niya, pumipitik siya. So, anyway, nasa good si Kep natin. Tapos sa blue chips, so representative siguro itong si Ali kasi nag-drop na naman siya. Kinain din niya yung mga rebound niya from the past few days na nagkaroon tayo ng malakas na rebound dito sa market. So, nag-drop siya ng negative 3.07%. Tapos, yun, net foreign sale pa siya ng 260.92 million. Si dito natin, so nang pullback after ng malakas na sipa niya from the last 2 days of trading natin. So nag-drop siya ng negative 2.94%. And then meron siyang 2.87 million na net foreign buy. Tapos si STN, so nag-bounce na siya kahit papaano, di ba? Negative, negative ba to? Positive. So, Verde nakita ko na ini, kandila. Mababa siya ng konti, no? Negative 2.25%. And then meron siya 16.8K. Pero lumabas na yung kandila na hinahanap natin sa kanya, maganda na siya laruin para sa mga traders natin. Tapos si ABS-CBN, so nag-Dow G. Verde naman siya, 1.37% up siya for today, kaya lang inverted Dow G. So nag-profit taking na. So lakas kaya naman kasi ng ginalaw niya from the past few days. Halos pumunta siya doon sa yung pinag-usapan natin na resistance kahapon naman sa kanya. Okay? So majority ng mga stocks natin is dito sa trending. Very bad yung mga nakita natin na galawan naman nila. So hopefully by next week, bounce naman si Philippine markets natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual, please don't forget to check po yung ating disclaimer. Sabi natin, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or join ka dito sa trading group. Sabi natin, ito yung start of the month natin na cycle para dito sa mga membership naman natin. So meron po dito sa YouTube natin at saka Patreon. So pares lang naman yung mode lang ng membership natin sa kanya. So ayan, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers, trending stocks, company reviews, mga sample trades natin, tapos yung mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating pinaka-PSC stock market study. So weekends na naman, aral na naman tayo dun sa mga stocks natin. And follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Nag-bounce na ba si crypto? Hindi ko napansin yung galaw niya. So mamaya silipin natin. Tapos sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page na Palaboy Traders para updated ka sa mga posts. Sa articles po natin dito sa Bodegi Peak. Ayan, so saka na pag full time na lang siguro tayo na vlogger, saka natin mapupunduhan itong mga articles natin. So
kumakain kasi ng oras. So check na lang po, learnings lang naman. Local market dito sa US at saka dito sa cryptos. Then money earners. Ayan, so hopefully may transfer ka na to. Kasi mag-due na ulit yung 1 year niya. So check na lang po. Hopefully makatulong sa yung mga passive income natin dyan. Hindi pa rin nagre-recover yung mga websites natin. So mahina. And then may coming updates na naman si Google. Ayan. So hindi ko mabuksan si Twitter natin kanina. Ayan. So kaya naka-homepage lang siya. Tignan natin kung meron na tayong pwedeng i-post kay... Ayan, meron na. Si Philippine Stock Exchange natin. Basahin natin yan. Meron ba tayong bagong news dito? Mukhang wala na, no? So wala na. Yun na lang yung mga pinost natin kanina. Ayan. So dito muna tayo sa summary ng market natin is 6,615 nga po per bad kasi net foreign sell negative 0.47%. Net foreign sell tayo. Lumabas din yung ano parang trap lagi yung galaw ng market. Yung nagpa-akyat na to, yung malaking akyat na candle natin. So lumabas din 1.29 billion net foreign sell po tayo. So tinamaan ulit yung paborito kong properties negative 1.99% kahit na yung mga earnings na lumalabas sa mga properties natin is okay naman siya. So risk averted yung mga traders natin, especially mataas din kasi yung mga interest rate. So property yung tinamaan and then sumipa si na APX yata ulit. So nag-up si mining natin ng 1.14% naman. Okay? So ASN subscribes to Inex preferred shares. Ito, Robinson REITs declares, may dividend siya, 0.099 regular cash dividend per common share. Okay sana to kung, syempre, kung makabawi yung, yung price action natin sa kanya. Ito, Robinson Land Corporation, 4 billion attributed net income first quarter up by 53%. Pero laglag nga yung properties natin. Universal Robina registered 4.4 billion up by, ayan, kaya siguro nag-up siya ng 8% last time. So nag-up siya ng 21%. So Solar Philippines Power Project Holdings, founder Leandro Libiste bought 8.5% stake nga po ni ABS-CBN. Kaya lang profit taking na kanina. Dito CME which owns 44% of third telco player dito reported losses, laki no, 19.6 billion, which bring its total red ink into 68 billion peso since 2020. Ayan, so ano naman yan, majority niyan is yung expansion niya kasi. So masyadong mabilis, diba? Jollibee amends is article of incorporation so it can no longer directly own real estate, paving the way for foreign shareholders. URC up by 21%. Robinson ulit. ABS-CBN, so Libiste, Sean, tama ba? Gains foothold on ABS-CBN. I didn't see any reports claiming that the shares were primary from ABS. So the best of my knowledge, this stake doesn't give ABS-CBN shareholders yung capital to work with. Kasi yun yung nandun sa disclosure, di ba? So businessman Leandro Libiste, so ABS-CBN pa rin, yung matunog sa kanya. PLDT has invested 2 billion in Radios Telecom as it solidifies its industry dominance. ASN Inex, ayan may combination. Dito PNB, net income rose by 10%. PAL reported 22% decrease in Q1. Lugi pa rin siya. PNB, nung sumakay ako ng aeroplano noong April, wala masyadong sakay si Cebu Pacific. In first quarter, Philippine National Bank reported a 10.4% rise in earnings. PLDT, ASN, share buyback si Costco, saka si Robinson's Retail Holdings. Nag-positive na yung earnings, diba? Nitong si Robinson Retail Holdings natin. 7 plans to reduce its directors from 11 to 9 for improved governance. Tipid na rin siguro sa pasahod niya. Tapos nag-depreciate yung peso o appreciate pala against USD. Tapos US market, malakas sila kagabi. So, ba't kaya tayo? Ayaw niya. So, US stocks rally, VX stumbles as tech leads charge ahead of Apple earnings. Si Apple kasi meron siyang share buyback na 100 billion. Ayan, Philippine Airlines down by 25% nga po siya. So wala tayong masyadong good news sa market maliban sa very good nga po yung galawan dito sa US market na matamlay review natin kasi wala tayong masyadong pumitik na big caps na stocks naman. Okay? So pasadaan na lang natin yung ating mga review for today. And then patalastas ulit as usual guys yung mga gusto pong sumali, gusto ng training dito sa
trading sa or investing dito sa Philippine markets, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel natin. So open naman po yan. Anytime sa mga Philippine investors po natin. Ayan. So guide lang naman. So pwede mo check po yan. Okay? So yung galawan natin, so ito yung usapan natin kahapon, not so good. Negative 0.47% and then lumabas na po kasi yung foreigners natin na nagpalipad dito. So kaya kinain na rin niya yung malaking green candle na to. So negative 1.29 billion. So ang mahalaga makita natin is kasi hindi pa naman tapos no yung correction niya kung magkaroon siya ng higher low formation para sa reversal naman natin. Pero sabi nga natin, yung galaw na market natin is parang pinarehas niya ulit dito. So parang sideways ulit. So kung sideways ulit yung expectation natin sa market natin kasi nag-sideways tayo from April until July. So parang ganun yung pinapakita ng market natin. Eh meron pa tayong ibabagsak ulit pabalik dito sa 6,400. Knowing pwedeng mangyari yan kapag for the coming few days patuloy pa rin na net foreign sell po yung nakikita natin na galawan ng market. Ayan, so not so good. Lahat ng indicators, okay, yung RSI below 50 and then nagko-correct ng konti. Yung, bullish pa rin naman yung yung MACD formation natin. Hopefully hindi siya maging trap. Kasi parang naging trap tong malaking candle na to kasi 'di ba pumasok na mabilis yung foreigners and then lumabas din siya ng mabilis naman. Okay? So pero sa lang sa big caps kasi pag tinignan mo naman yung mga individual na stocks, meron pa rin namang pumipitik sa kanila. Ayan. So medyo pangit nga lang. Tignan siya. So Jollibee -3, Ali -3, SMPH -1.9, ICT -1.7, Metrobank negative 0.4, laki ng drop ni Converge. Negative 4%. Akala natin okay na, no? AC minus 0.83, URC, GT Cap minus 0.39. So big caps, sino ba winners? Meron ba? Si Plus nakakita ko. BDO, 1.51. ASEN ba? Ataw si ASEN na. 2.49, PLDT, 0.45, SM 0.64, at saka CDMC, no? Monde, ayan. So Monde, gumalaw ng magandang galaw ni Monde. 3.4% naman. Okay? So sa mga winners, nanguna si PHR kasi um, yung catalyst natin sa kanya, no? So congrats dun sa nakabili sa kanya. Laki din ng sinipa niya simula kahapon. Ayun, no? Laki, no? 16% yung ginalaw niya. Kasi di ba, meron mag-invest dito kay PHR natin, di ba? So, ayan. May bago tayong abangan na pipitik na stock si PHR. 7, nag-up siya. Ayan. So nakatulong yata yung pagbawas ng directors. Laki ng ano niya, oh. Malaki ba? Malaki yung dividends niya, oh. So, ayan, pre-nice in niya. Meron siyang 10% na dividends. Si Plus, 9%. Medic, 5%. PLC, 4%. Manila Water, makabalik na. 3.35. FNI, ayan, umataw si FNI. 3%. EI, 2.94. Si ABA, ayun, pabalik na si ABA natin. 2.86. All AC, 2.7%. Okay? Tapos dito sa loser, si KEP, flooring nga po ulit. RCI, -9. Ayan. So, nandun sila kay ABS-CBN. Miss G, -6. Converge, -4. PX, -3. Ali, Jollibee, so -3. Si Dito, -2.9. And si STN is -2%. Okay? So yun po yung mga galawan, major movers dito sa market. Hindi magandang pangitain yung net foreign sell na nakita natin. So punta tayo dito sa global markets naman. So silipin natin. Okay, so mabilis lang siguro yung review natin. Ayan, so maganda ulit oh. Lakas ng US market natin oh. Nasdaq Futures 0.6, Dow Futures 0.7, tsaka si S&P 0.35%. So parang maganda siya ulit oh. Ba't kaya sa atin? Ayan oh, ganda ng European markets oh. Ayan, so hopefully, ewan ko lang kasi sabi natin, maganda sana yung close ng futures kapon, okay naman, pero Philippine markets ayaw niya. Pero maganda oh, pati European markets okay siya. Pero dito sa Asian markets, okay naman yung galaw, no? Parang majority is verde naman siya. So meron lang dito sa China, malakas yung drop. Pero the rest, okay naman yung galaw. Oh. Malakas yung galawan na yan. So pangit lang talaga yung market natin. At tinamaan nga po yung mga big caps na stocks. So dito naman sa crypto, nag-bounce na siya ng konti.
konti lang, no? Kasi 57K kahapon. So 58.9K si Bitcoin, 2.9K si Ethereum, and then 562. Itong CBNB natin. The rest is verde. Ayan, so medyo nagbabounce ng konti dito sa mga global cryptos natin. Mayroon din namumula pala, no? Pero parang mas marami yung verde ngayon na galawan sa kanila. Okay? So isolated sa Philippine market, mahina yung pinaka Philippine markets natin. Okay? So tingin tayo dito sa trending stocks. So mabilis ang review kasi alam natin yung mga status ng mga stocks natin. So si Kep nag-flooring ulit. Wala na yung target ko sa kanya is 4 to 6 pesos lang na kasi dito yung parang fair value niya after ng 200% na dividends. Nangyari naman talaga, 'di ba? Parang kung titingnan mo kay si SEC naman last time, 'di ba ito magaling magbigay ng dividends. So ito yung ex-date niya. Bumababa pa rin naman talaga siya. Tapos nagba-bounce na lang siya. Di lalo na kay Kep siguro kasi wala siyang volume eh. 1 million lang siya eh. So konti lang talaga yung trade sa kanya. So lalabas at lalabas yan, di ba? So 29.8%. So ewan ko, batayin nyo na lang po kung meron kayong hawak dito kay Kep pero very, very risky yung current situation niya kasi nag-flooring siya ulit eh. Kung meron siyang another flooring, di mabubulabog na yung mga holders natin dyan, di ba? So may mga makita tayo na magkakat and then suddenly magbabounce yung stocks natin. Pero very risky as of this time kasi below na siya dun sa dividends na equivalent price naman niya. Kumbaga, lugi na yung mga bumili sa kanya last time. Ayan. So, manage na lang po yung risk. Talaga pag ganito mga small caps yung stocks natin, bantay mo dapat or yung allocated na capital mo sa kanya is medyo tansya mo lang talaga. Okay, next. Plus, ayan. So, congrats sa atin na nanalo dito kay Plus pero parang meron pa, no? Lakas ng sipa ni Plus natin, ha? So, nagtatry siya mag-breakout dito sa solid candle natin, 13.6. Tignan natin by next week. Mukhang pwede yata yung trend-based Fibonacci natin na. Kasi malakas yung niya eh, yung bounce. Siyempre ako, nag-aantay na lang ulit ako ng pullback. So, sakto, no? Sakto. So, ang sinasabi niya next na resistance is 14.4. Kung medyo matuloy yan kung hindi siya mag-pullback. Kasi ang titignan naman natin sa kanya is hopefully dito bago siya mag-breakout, hindi siya mag-Dow G. Yung parang nangyari kay ABS-CBN natin, di ba? So kasi malakas yung sipa niya from the past few days. So matakay mo, binawi na rin niya yung kung malakas yung loob ng mga nag-hold sa kanya, 35% yung binawi niya since mag-recover yung price action natin sa kanya. Balik natin yung trend-based Fibonacci and then pwede siguro natin tignan doon yung pinaka-support level naman niya. So dito, or dito. Ayan, sakto siya dito sa breakout area. Lagyan natin dito kasi medyo malakas kasi yung volatility naman niya. Ayan, so yun na lang muna. 12.6 to 14.4 yung range natin para kay Plus. Pero watch out na lang kasi medyo overbought na rin yung price action niya. Tapos yung MACD is bullish na bullish naman yung galawan. So, pero malakas 79 million yung May takutulak talaga siya. So, up siya ng 9.24%. Congrats sa mga meron. And then dito sa mga holders ni Ali, so mukhang mag-aantay na naman tayo ng matagal na galawan. Pero kung titignan mo siya, yung parang PSE na galaw, ito rin yung range niya last time. No? Pero anyway, so good yung pinapakita kasi ng candle. Ibabalik natin yung range na yan kapag nakakita na tayo ng Dow G. Ayan, so baka mag-breakdown pa kasi dito sa support na 26.8 kasi nandiyan na rin lang yung pinaka-price action natin. So medyo bearish yung RSI. So below 50 level siya and then pabalik na sa bearish side din yung ating MACD formation. So eto pa, may bad sign pa. 260.92 million net foreign sell and then malakas yung drop. Negative 3.07% naman. Kahit na meron siyang fundamental. Ayan. So ayaw ng market natin dito sa mga big caps natin sa Philippines. Sabi natin, ang gaganda ng mga earnings ng company pero wala eh. Ayaw pasukin ng mga investors man. Okay, next. Si dito, so pullback muna kayo dito natin. Annual earnings is negative pero yun nga sabi nila medyo nakakabawin siya. So kahapon 'di ba nilagay natin resistance 2.68. Akala natin may follow-up siya for today pero medyo nauntog yung RSI natin dito sa overbought condition niya. So maghahanap ulit siya ng support. Nag-support ba siya?
parang wala naman eh. Solid. May bounce siya ng konti. Oh. May bounce ng konti sa MA100 pero parang hindi pa solid yan. So, watch out na lang yung gap. Kasi kapag mahina, fill the gap tayo, di ba? And then, ang pinaka baba ko na to kasi medyo nauntog tayo dito sa resistance. So, ang batayin nyo na lang yung mga news with regards dun sa benta niya ng 2 to 3 billion worth ng shares. Kung piso ba ulit yung bentahan nitong si dito natin. Okay? So, anyway, meron naman siyang trend kahit papano. So, why not? Kung mag-breakout siya dito sa 2.4, pwede natin ibalik dito sa 2.8 yung resistance level naman natin. So, negative 2.94% and meron siyang 2.87 million net foreign buy dito sa market. Bullish na bullish yung yung MACD formation natin. So, tingnan natin baka pullback lang with regards dito sa overbought condition. So, hopefully makabawi siya bago yung balita kung magkano yung benta niya dun sa sabihin natin 2 to 3 billion shares na yan. Okay? Next, STN. So, marami nakabantay kay STN. Kasi maganda nga naman talaga siya para sa mga bounce traders. So 2.55%, 25% loss, and meron siyang 16.8K net foreign buy. And so nag-ano na siya, nag-bounce na, lumalaban na. Yung price action, so pwede siguro dito yung Fibonacci. Okay, kasi hindi solid yung candle natin kahapon. No? Nasaan na yung Fibonacci retracement? Nasa yung pinaka-peak. Laki kasi ng peak na ito eh. Ayan, tapos ang problema natin wala pa kasi volume pa lang 1.58 million. So nag-bounce siya malapit sa 0.786. Ayan. So kailangan ma-break niya yung dito mga 0.88 pero ilagay ko dito kasi parang potential siguro ang kailangan natin sa Monday meron siyang double checking dito sa 0.69. So mag-drop para ma-shake out yung last na bearish and then dito natin titingnan sa 1.12 peso level based sa Fibonacci naman natin. Okay? So support is syempre pinakamababa dito sa 0.7 or 0.68 level. Okay? So bounce trade ang maganda tignan dito kay STN. Hopefully meron siya. Kasi maganda naman yung yung itsura ng mga candles niya as of this time. Yung nga lang medyo wala talagang volume si STN natin kasi kakagising pa lang niya sa matagal na 18 years ba naman binata na, di ba? Yung kung merong bumili last time, yung anak niya is binata na kasi 18 years old na na trading hold si STN. Okay, ABS-CBN, so nauntok tayo. So hanggang dito lang talaga kaya niya. 5.7, kapon nilalagay ko dito sa 6 yata. So ilagay natin dyan. And then, syempre, maghanap ng support to kasi Dow G. Alam mo naman, bearish. So nag-sold yung marami dyan. So ilagay natin sa support 4.7. Nag-up lang siya ng 1.37%. Overbought na rin siya. So hindi niya ginaya yung galaw ni RCI. Baka mag-ano muna siya. Ano ba ginawa ni RCI last time? So nag-ano siya nag-spike, nag-pull back, and then nag-form siya ng support. Nag-spike ulit, nag-form ng another higher low, and then saka tumuloy yung galaw. Si ABS-CBN is ito yung first na profit taking. So in-expect ko mag-drop. Hindi natin alam kung nasa yung support niyan. Hopefully dyan sa 4.7, akyat siya back and then up ulit bago mag-breakout. Kasi may catalyst siya, di ba? So malaki din yun, 8% na binili ni nakalimutan ko yung price, tignan yung price ni Mr. Leandro Libiste naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So mabilis lang. At medyo pangit kasi yung itsura ng market natin. So aral na ulit tayo sa mga charts. Tingnan natin. And bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe dito sa channel natin. Join ka lang guys sa group. Open po yan. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Kudagipik, Money Earners. Ayan, close natin yan si Money Earners. Twitter. Tingnan mo lang po yung mga post natin. Ayan, si Maya. Nagbenta na ako kanina kay Plus din. Tapos dito sa Patreon channel natin, double check mo na lang po. So, kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine markets, gusto mo matuto, technical analysis, at saka investing wise, napapa-invest tayo kasi matagal yung sideways sa market. So, pwede din. Double check na lang po yung ating Patreon channel. Yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.